Hello guys! Welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. Welcome back sa mga nagla-like, nagko-comment, nag-share, sa mga palaging nanonood ng mga videos ko. Thank you so much for doing that for me. And welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe and watching this video right now, newcomers, welcome to my channel. If you think you will like what I am doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So, anong gagawin ko ngayon? This is another general love reading for the collective. So, titignan muna natin. This is a you and your person's reading. And titignan muna natin ano yung situation ninyong dalawa. And then titignan na natin kung ano yung mga nararamdaman ninyo pareho. Pareho ba kayong nararamdaman? Pareho ba kayong plans? Let's see hanggang saan tayo hahantong dito. So you and your person's reading. So let's start. This is a timeless reading, guys. So kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be your reading. So let's see. Takes what resonates and leave the rest. Okay? Hindi lahat maka-resonate dito. Okay. Somebody wanted to come back. You're not talking right now. Parang gusto ng person na to na magkaayos kayong dalawa. Feeling ko either you are married or getting married, or this person wanted to come back to you to marry you. Parang ganun. It could be, okay? Depende kung saan kayo naka-resonate. Feeling ko itong person na to gusto niya ng maglakas loob to fix the problem na meron kayo, na ayusin yung mga hindi nyo pagkakaunawaan na dalawa. Might be you have responsibility, might be this person is a father of your child or your kids. But the thing here is kasi on your part, parang napagod ka na sa kakahintay sa person na to, and ngayon babalik siya. So, at nakipag-ayos sa'yo. Nag-away ata talaga kayo nitong dalawa. So, let's see. I can already see here you might be dealing with Virgo, or you might be a Virgo, or Libra, Gemini, Aquarius. Okay. So, ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? 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 So, hindi siya sure sa mga pwedeng mangyari sa inyo, though gusto niya pa din na magkaayos kayong dalawa, makumpleto kayo ulit. I think this person is stalking or gathering some information about you. Kinukumusta ka sa mga kilala ninyo nang hindi mo nalalaman. So, actually, hindi siya sure sa mga pwedeng mangyari. But I can see here na hindi niya din ginusto yung pag-alis niya. Labag sa loob niya yun, hindi niya ginusto yun. And hindi pa din naman talaga siya gumigive up dito. So, feeling ko saan siya nakafocus ngayon? Sa kanyang responsibility, sa kanyang career, could be trabaho. So, yung feeling niya dito, though hindi man siya sure, pero gusto niya pa din na maayos kayo, na maging kompleto ulit kayo. So, ano yung feeling mo naman? Okay? Sa sitwasyon na meron kayo ngayon. So, ano yung feeling mo dito? Okay. Namimiss mo siya. Namimiss mo yung mga nakaraan ninyo. You are just really being practical sa mga nangyayari. I can see here that you felt naman na parang magkakaroon pa din talaga kayo ng communication na dalawa.
naghihintay ka lang talaga sa mga pwedeng mangyari dito. Waiting for a sign, waiting for the right sign kung kailan kayo maayos. Pero, kasi nagiging practical ka lang. Naniniwala ka pa din na magkakaroon pa din kayo ng victory. However, naghihintay ka lang kung kailan mangyari to. Kung kailan kayo magkakabalikan na dalawa. Kasi you still believe na magkakabalikan pa din kayong dalawa. And namimiss mo na siya. So, yun. Let's see. Ano yung intention ng person mo para sa'yo? Talaga. Ano yung intention niya towards you? Intention niya towards you. Okay. So, para sa kanya, if you are married, if you have kids, yun pa din yung nakikita niya. Intention niya pa din na to support you, to support your family, and to be stable para sa family. So, yun pa rin yung intention niya pa rin na gumawa ng action towards with you. And andun siya sa point na itong naging no communication ninyong dalawa, feeling ko this is from him or her. Galing to sa kanya. Kasi feeling ko naging imbalance na kayo recently, kaya nangyari to sa inyo. Or kaya ginawa niya to. So, nasa point na this person did take the leap of faith towards a new beginning. This person still, intention niya pa din na magkaroon kayo ng new beginning na dalawa. Pero yung pag-alis niya, sabi ko nga kanina, bakit kayo hindi nagka-usap nito? Kasi ginawa niya yun para siguro mag-cool down kayong dalawa. Kasi naging imbalance na yung pagsasama ninyong dalawa. Kaya ginawa niya nito. So, there's a lot of disappointments na din. And parang hindi na makakapag desisyon ng maayos, kaya ginawa niya to mismo. So, ikaw naman, ano yung intention mo towards your person? Ano yung intention mo towards this situation? So, if may mga naririnig kayong ingay, pasensya na. Came early pa kasi talaga ngayon. So, ano yung intention mo towards your person? New beginning still. So, I think, I don't know why you felt trapped in a situation. Sa marriage ninyo especially. So, parang nasa point mo dito na yung intention mo dito is to have a new beginning din with this connection na meron kayo. And also to decide as well. I think you wanted to decide to move forward na, to move on. Kaya lang meron ka din intention of or little hope na sana magkayos kayong dalawa. So medyo dito ka natatrap. Okay, marriage or moving on, pagbabalikan or moving on. So magulo yung isipan mo ngayon talaga. Kasi 'di ba bumabalik siya. So kaya yun din yung nakikita ko na medyo naiipit ka sa sitwasyon between this decision whether bumalik or mag-move on na talaga ng tuluyan. So, you might be thinking about sa responsibility na meron kayong dalawa. Okay? Might be you really wanted to heal from the pain that this person caused you. Gusto mo talaga na mag-move on, gusto mo na talaga ng freedom mo, but then, sa pagbabalik niya, bigla kang nagkaroon ng, wait lang, babalik ba ako dito or what? So, let's see. Ano yung plano ng person mo towards you? Ano yung plano niya ngayon?
Ano yung plano niya ngayon para sa sitwasyon na to? Ano yung plano niya ngayon sa sitwasyon na meron kayong dalawa? What is his plan? His or her plan, okay? To offer you victory, na maging masaya na kayo ulit. I think also to give you clarity sa lahat. So while this person is connecting with you again, parang i-proceed yung mga plano ninyo to do some efforts na to give you some ideas, magandang ideas para sa pagsasama ninyo. So ito yung mga plano niya. And alam niya naman na sobra ka nasaktan sa mga nangyari. And this time parang gusto niya parang gusto niyang, ano ba tawag dito? Parang ayusin. Okay? Kausapin ka about this. Plano niya talaga na if ever, kung mga bata pa kayo dito, plano niya pa magkaanak kayo ulit, na maging maayos ulit yung family niyo. Hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about this. Mahal ka naman talaga ng person na to. Nung naramdaman niya yung medyo cold na yung connection ninyo, doon niya na-realize talaga yung pagkakamali niya. Kaya ito yung plano niya dito. So, on your part, ano yung plano mo? Ano yung pwedeng plano mo sa connection nito, sa connection na meron kayong dalawa? Naamoy ko naman yung luma ng card na to. I need to buy a new one. So, for a while. Ayusin ko lang kasi parang hindi siya nagcha-charge. So, notching ako. Kaya kinat ko talaga. Anyway, let's continue. Ano naman yung plano mo about sa connection na meron kayo? Okay. Medyo nagalaw ko na yung baraha. No, not in a way, nagalaw ko lang siya, pinataas ko lang siya. So, medyo nakita niya, medyo kalat na siya. Ano naman yung plano? Ano naman yung plano mo about sa connection na meron kayo? So, what is your plan about sa connection na meron kayo? Okay, so I can see here that sa totoo lang, yung gusto mo lang talaga mangyari ngayon, yung magbago siya. Kumbaga, it's either yung mag-focus siya sa pagiging tatay niya ba, mag-focus siya sa pagiging asawa niya, or magbago siya. Kasi nasasaktan ka talaga ngayon. And feeling mo parang ikaw, yung kumbaga, napapalaban sa problemang ito. And you are very much disappointed. So, hindi ka na, sa totoo lang, hindi ka nakakapag-isip ng the right plan. You really want to have changes na talaga. You want a rebirth. Kumbaga, kung pwede lang yung mag-umpisa kayo ulit. Okay? So, parang andun ka sa point na kung mahal mo ako, panindigan mo yung pagmamahal mo para sa akin. Kumbaga, magbago ka. Ma-realize mo yung mga pagkakamali mo. Yun lang naman talaga yung hinihintay mo. Yun lang yung gusto mong mangyari. So, parang yun lang talaga yung focus mo dito. So, any plans, you're not into that. You're into his changes talaga. Kasi nasasaktan ka talaga sa mga nangyayari dito. Okay? You are, however, sobrang disappointed ka na. Hindi mo na-appreciate itong sitwasyon na to, even your person. Pero yung pinapakita mo lang talaga sa kanya dito na okay lang.
parang ganito, bumabalik siya sa'yo, okay lang, pero gusto mo talaga sana yung pagbalik niya is like, magbago na talaga siya. Yun, kasi hindi ka na sure eh. Hindi ka na sure na iipit ka nga sa sitwasyon eh kung tatanggapin mo pa ba siya or hindi. Bakit? Kasi either because of you are married and then may mga anak kayo. So, syempre, may ipit ka talaga sa sitwasyon ng ganun. And isa pa nakita ko, mahal mo din siya. So, wala ka naman ibang gusto, kundi yung pagbabago niya. Mag-focus siya this time at hindi niya na ulitin yung mga nagawa niyang kasalanan sa'yo before. So, let's see. May tinatago pa ba siya sa'yo ngayon? Okay, since bumabalik naman siya sa'yo. So, may tinatago ba siya sa'yo ngayon? So, may tinatago ba yung person mo sa'yo ngayon? Feeling ko kung may tinatago siya, wala na sila. Kung may third party involved dito, wala na sila, kaya bumabalik na siya sa'yo. So, I can also see here na nagmahal din siya ang iba, pero feeling ko wala na sila ngayon. See? Nagkaroon talaga siya ng other person dito. And na-attract siya dito. And sabi ko nga, 'di ba, minahal niya 'yon. Nahulog talaga siya doon. So, isa sa reason kung bakit siya medyo na-juggled siya before between you and this person. So, ibig sabihin na sabay kayo nitong dalawa. This person hoping lang na hindi niya to nabuntis. Okay? Kasi this is a pregnancy card, obviously. Pero this is not for everyone, okay? It will not going to resonate for everyone. So, some of you will going to resonate, some of you not. So, some of you, this is just a girl or a boy. Kasi this is a general reading. This is for everyone or for the collectives. Anyway, na-attract talaga siya dito. Nag-move forward siya, even wanted to move forward towards here. And na-juggled siya between you and this person kasi nahulog din talaga siya dito. So, nung time ata na nagkaroon ng clarity sa'yo, okay? Nagkaroon ng clarity sa'yo dito, ikaw mismo na parang hinadlangan mo to. Kasi nga, might be you are married, kaya hinadlangan mo to. So, dito kayo nagkaroon ng medyo imbalance connection, dalawa. Naipit siya sa sitwasyon between you and this person. Hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. Ito yung mga pinagdaanan ninyo before. So, ito yung sum na hindi niya sinabi sa'yo na nahulog siya sa person na to. Siguro yung sinabi niya sa'yo, natukso lang siya, or hindi niya naman minahal yun, or anything. Pero sa totoo lang, nahulog din siya dito sa person na to. Kumbaga, kung sinabi niya sa'yo na siya yung ayaw bumitaw, sa totoo lang, yung person mo din is ayaw din bumitaw kasi gusto niya mag-move forward towards that person. So, yun yung naging na hindi niya sinabi sa'yo. So, ikaw, anything na hindi mo sinabi sa person mo, anything na tinatago mo sa person mo. Okay. So, tignan natin kung ano yung mga hindi mo sinabi sa person mo. Ano yung mga tinago mo sa person. So, let's see. So, sa'yo naman, you are really like pretending. Ito yung tinago mo sa kanya. You are pretending that you are okay, you are brave, and pero you are already observing. Parang hindi ka na inosente sa mga nangyayari. And nako-confuse ka even kung tatanggapin mo ba siya or no. So, parang you felt imbalance na din. You felt na parang you want justice about what happened. So, ito yung hindi mo sinasabi sa kanya.
and you wanted to heal from this. You felt parang imbalance, unfair about sa mga nangyari, sa dami sa dami niyong pinagdaanan na dalawa. Parang ito yung nararamdaman mo. Parang gusto mong magpahinga from this. Iniisip mo lang talaga dito na married kayo. Could be. Yun. Yun talaga nakikita ko. Yun lang yung iniisip mo, pero sobra kang nasaktan sa mga nangyari. Alam mo yung kung pwede lang na diretsuhin mo siyang sabihin na ayoko na. Pero feeling ko, nagiging brave ka lang dito na might be to give another chance or to be with this person again, to give another chance kasi kasal kayo or may mga anak kayong dalawa. Pero parang andun ka sa point na sa sobrang sakit na pinagdaanan mo sa kanya, andun ka na din na parang nagsisinungaling ka na lang sa treatment mo sa kanya. Kasi parang gusto mo na din i-cut off to. Hinintay mo lang talaga na magbago siya. So parang hindi ka na nag-hope na magplano about sa inyo. Kaya parang andun ka na sa point na ang ginagawa mo na lang dito is observing this person kung magbabago ba talaga or hindi. So, let's see ano yung pwedeng mangyari sa inyo. Okay? Ano yung mga pwedeng mangyari sa inyong dalawa, if ever? Let's see muna pala kung ano yung gusto niyang sabihin sa'yo. Sorry. Yun muna pala. Yun yung second to the last. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi sa'yo? So, yun nga. Nagsisi ako sa mga nangyari talaga. Sobrang nagsisi ako nung mga panahon na ipit ako sa sitwasyon. Nakapagsinungaling ako sa'yo, naloko kita, at naging toxic yung sitwasyon natin dalawa. And sorry kung dumating talaga sa point na medyo nawalan din ako ng gana sa pagsasama natin dahil nga nagkagusto ako sa iba. Naniniwala pa din ako sa pagsasama natin because kasal nga tayo. And sorry, napagod lang talaga ako sa away, napagod ako sa gulo, na alam ko naman na kasalanan ko. Kaya nga pinagsisihan kong lahat ng ito. And this time, gusto kong bumalik sa'yo to offer you a second chance kasi naniniwala pa din ako sa pagmamahal mo. So, parang andun sa point na hindi ko naman talaga gusto yung umalis ako. Parang ginawa ko lang yun para wala na lang na din tayong gulo. And, kasi, that time kasi, nung nagkaroon ng clarity sa'yo, parang ang hirap na ipaintindi sa'yo yung kung ano man yung sa side ko. Kasi parang feeling ko halos gusto mo na akong itulak paalis sa bahay ba o sa buhay mo. So, parang sa akin, alam kong kakausapin pa din kita one day. So, parang pahinga muna natin to. So, pero ngayon bumabalik ako sa'yo to offer you a new beginning this time dahil gusto ko na din na magbago at magkaayos na tayo. Ayusin na natin lahat ng to. Okay, so, makapag-umpisa na tayo ulit. So, ano naman yung gusto mong sabihin sa kanya? So anyway, I did not mention zodiac sign yet, right? So, you might be dealing, as I said earlier, right, Virgo, Libra, Gemini, Aquarius. I can see here as well, Aries, Taurus, Libra, Taurus, Pisces, Leo, wait lang. Yeah, Pisces still. Sun, Moon, Rising, Venus. Check your placements. So, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Na hindi mo masabi-sabi sa kanya. Capricorn. So, sa totoo lang, gusto ko na talaga na, kumbaga, hilahin balik yung dati kong ako. Gusto ko na magbago. Gusto ko na nang move on sa sarili ko. Gusto ko ng freedom. And, andun ako sa point na medyo naiipit ako ngayon sa sitwasyon na gusto ko nang mag-move on
or pagkatiwalaan kita ulit. Kasi feeling ko sa totoo lang, medyo nawasak na tayo. Nawasak na yung sitwasyon natin dalawa. Hindi ko na talaga alam kung anong desisyon ang pipiliin ko. Anong option about decision ang pipiliin ko. Kasi gusto ko man mabuo yung family natin, pero hindi na ako masaya. Hindi na ako masaya. Parang mas pipiliin ko na lang na hindi tayo nag-uusap o hindi tayo magkasama. Pero iniisip ko kasi yung family, na gusto ko din na magkaroon ng buong family. Kaya okay na din ako kung magkakabalikan tayong dalawa. Ang gusto ko lang sana na magbago ka. Ma-realize mo yung mga pagkakamali mo. Dahil ang dami na din nating pinagdaanan. Kung gusto mo talaga na bumalik to offer a new beginning with me, ayusin mo lahat. Kasi sa totoo lang, yung feeling ko ngayon, cold na. Parang mas gusto ko na lang ng freedom sa sarili ko. Gusto ko na nang mag-move on, mag-focus sa sarili ko or something. See, I wanted to do anything about on my own to reach my goals, something. Kasi feeling ko, hindi ko alam kung totoo pa ba yung mga sinasabi mo, may tinatago ka pa ba, or aalis ka na naman ba, or magbabago ka na ba. So, hoping lang, yun lang yung, kasi sobra din ako nasaktan sa mga nangyayari, sobra talaga. Pero iniisip ko kasi yung married tayo, or may mga anak tayo, o which one there, okay? Takes what resonates. Iniisip ko kasi yun yung responsibility na meron tayo. So, kaya okay na din ako sa ganito. So, hoping lang sana magbago ka. So, ano yung pwedeng mangyari sa inyo? Ano yung pwedeng mangyari sa inyo? Okay. So, nakikita ko pa din talaga dito na may trust issue na talaga sa part mo. So, medyo mahirapan ka na magtiwala sa taong ito. And parang nung time na umalis siya, lumabas ka na kasi sa comfort zone na yun to have a freedom, okay, a changes, a healing. So, nag-start ka na sa part na yun. And parang you wanted this time to end the cycle, to have that once again. And meron na kasi parang wala ka ng tiwala sa person na to. Baka palagi na kayo mag-away. So, do sabihin natin na baka magkakaroon pa nga ng pagsisisi sa'yo, bakit mo pa siya tinanggap. Though, meron ng disappointments talaga dito and magiging unhappy lang din yung connection ninyo. Baka mauwi lang din kayo ulit sa hiwalayan. So, dahil hindi na kayo magkakaintindihan pa. Dito pa lang sa feeling mo, sa totoo lang, wala ka ng gana. Okay? Wala naman ako nakikitang may iba ka, pero parang ayaw mo na. Parang wala ka ng gana. Though, yes, mahal mo naman siya. Okay? Kumbaga, minahal mo naman siya. Pero, kaya pinapagbigyan mo siya. Pero parang, at the end of this story, parang feeling ko pa din na, meron ka pa din na kailangan pagpipilian na desisyon dito. Parang mas pipiliin mo yung, to have a freedom to move on from this. Feeling ko kakausapin mo pa din to siya about this, na kakausapin mo siya na parang hindi na talaga tayo nagkakaunawaan na, okay? Medyo mabigat na tong sitwasyon na to. Though sa totoo lang, wala akong nakikita ditong separation. Wala. Ang nakikita ko lang dito, parang feeling ko, sa mga time na nagsasama kayo ulit, okay? Doon kayo magkakaroon ng trust issue, away, bate, hanggang sa
hindi na kayo magkakunawaan, separation na naman ulit, pero meron pa rin ako nakikitang pagbabalikan. So, I can see this connection, twin flame connection, ang meron sa inyo dito. Pero nakikita ko pa din na meron pa rin ako nakikitang pag-aayos sa inyo in the near future with this person. Pero sa totoo lang, andun sa point na kung papakita niya lang talaga sa'yo na yung improvement na yun na totoo na talaga siya sa'yo. Ang problema kasi dito ikaw eh. Ang naramdaman ko sa'yo dito kasi, hindi ka na madadala sa kung ano man yung gagawin niya kasi wala ka ng gana. Hindi mo na siya mahal. So, wala naman ako nakita dito na magkakaroon ka ng iba. It's just that wala ka ng tiwala sa kanya. Kaya ito yung pwedeng mangyari sa inyo. So, para hindi ito mangyari sa inyo, okay? Sana hoping ako sa person mo, sa part ng person mo, is tutuparin niya yung mga pangako niya. Tutuparin niya yung pagbabago niya talaga sa'yo. Okay? Tutuparin niya at papakita niya sa'yo yung mga pagbabago niya. Para kahit papano, kasi ito lang naman din yung gusto mong mangyari. Kahit papano ito, hindi mangyayari to. And on your part naman, kung pinapakita niya naman yung pagbabago niya sa'yo, kailangan din na you need to have patience kahit papano na intindihin na dahan-dahanin ninyo to para magkaayos kayong dalawa. So yeah, meron talagang trust issue, may mga tanong talaga dito, magtatanong, mag-aaway, magtatampuhan, kasi pareho naman, hindi naman perfect tayo, may flaws tayo lahat, pareho. At kahit sabihin natin na siya yung may kasalanan, hindi naman habang buhay na magbibigay siya ng patience. Minsan, syempre tao lang din siya, mapipikon. So, kung aawayin mo siya ng aawayin din, mapipikon din siya. So, magkakaroon kayo ng pagtatalo, hindi kayo magkakaunawaan. So, ang dating na lang talaga dito, ang pinakagagawin yung dalawa is mag-usap kayo ng masinsinan na dalawa. Okay? Kung ano man yung deal ninyong dalawa, gawin ninyo yun, sundin ninyo yun. Sundin niya yun, sundin mo yun. At para hindi na mangyari ito. At para kahit papano, magkaayos kayong dalawa ulit. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.